I sent you money through Remitly. The fast, safe way to send money back home. We've already won lots of races together, but we haven't managed to win the Saudi GP Championship yet. This broadcast, I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart to heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, part of fair play with them, mag-ligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. May witnesses, lalabas ng mga contract. Yung unang sinabi ni Yusef Bernardo, nagbago din yun. Kay Senator Joel Villanueva, apat na ito. Kung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. Dito sa video na ito, magkakaalaman na po tayo kung bumigay na nga ba itong si Senator Joel Villanueva. Kasi base ko dito sa pinaka-latest na live nitong si SP Cayetano, tila bagang nagpapahiwatig na itong si SP Alan na kung saan hindi naman naging sa akalaman ng ating mga kasama dito sa PHP, ng ating mga kababayan, na maging yung mga nasa paksyon ng Malacanang dyan sa Senado, napaparamdam na rin po na meron na talagang nililipat at magiging tracing na sila. Pero bago yan, isang like at subscribe. Kasi na po tayo dyan sa mga susuman sa ating community, yung join button na dyan lang sa baba. At ba't parang medyo lumaba tayo itong si Aton at Omni Michael po dito sa kuha niya na po sa interview niya dito kay Aton for the passion. Pero bago yan, pagkasal po natin ang ating talakayan dito kay SP Cayetano. My love to the whole Villanueva family. Nag-heart to heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako. Pero siya, real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa. Diba? So it's different for every single person. For Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, Pero in fairness dito kay Senator Joel Villanueva, kung sakaling babaliktad siya ngayong mga panahon na ito, tayo nalulungkot siyempre. Hindi tayo ika nga hindi natin kinakatuwa yan kung sakaling pagbaliktad niya yan sa paksyon ng mga senador ng mga taga-Malacanang. Naawa lang po tayo kay Senator Joel Villanueva dahil dapat hindi po siya nakakulong ngayong mga panahon na ito kung pinagbigyan niya po yung kagustuhan ng Malacanang. Ngayon para dito sa mga senador, alam naman, naiintindihan mo natin na wala po tayo sa lagyan nila na yung banta ng pagkakakulong ay talagang napakatindi po niyan. Nakaata sa mga balikat at mga senador na naninigibit pero talagang mamanipula ang Senado, especially dito sa kapalatog na eleksyon. Kung ano man ang maging desisyon itong si Senator Joel Villanueva, sana isipin niya rin yung sakripisyong kinakaharap ngayon iba yung mga kasama kagaya ng mga ito itong si Senator Rolando Marcoleta sigurado tutuluyan din po ito yung under case niya inikakanda na rin dyan sa ombudsman. Sana alalahanin na lang po yung ibang mga linalapitan ng mga taga-Malacanang yung sakripisyong binigay na itong si Senator Bato de la Rosa, Senator Jinggoy Estrada, hindi mo biro yung pagpapakita dyan sa Senado, kayong alam mo na pagka nakuli ka, diretsong dating ka. At itong si Senator Jinggoy Estrada, kahit na alam niya nang makukulong siya dahil naniniwala siya doon sa kanilang pinaglalaban ng Senado, kaya talagang nagpakulong siya. At tayo ay naniniwala, pagdating ng panahon, ilalabas ko niya yung mga higa nga video recordings, conversation, na kung saan talagang inaalok siya na sumama lamang sa paksyon nito sila Tito Soto. Sa gayong paraan, hindi na siya matutuluyan, hindi siya makukulong. Kagaya ng problema na pinakaharap niya ngayong mga panahon na ito. Sana itong sigura, yung ibang mga sendo, yung pinagdadaanan ngayon, yung iba nilang mga kasama,
para lamang umabot tayo sa ganito na nagkakaroon tayo ng Blue Committee hearing, mailalagay sa tamang direksyon ng impeachment ni VP Sara, hindi pa rin ma-approach si VP maging parehas. Kasi sa dami ng matang nakatingin na sa impeachment na yan, hindi ko tayo naniniwala na magiging bias kung sakali na maging presiding officer nun. Itong si Senator Alan Peter. Yun lang naman ang aking dito. Sana ang consider po nila, isipin po nila yung supervision ibinigay nito si Senator Jimmy Estrada at Senator Bato de la Rosa. Yung pagkakakulong sa Pilipinas, yung hamak na mas mahirap yung banta na kay Senator Bato de la Rosa. Napakahirap po yung bantang pinahaharap nito si Senator Bato. Pagka nahuli siya, tapos na po usapan niya. When ako in the room, nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt, especially after alam ng wife niya na talagang in-offer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. So, may cost to mga kababayan. Ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So, hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways, no? But yung, kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang Sinarado ko eh. Para mabilis akong pawisan. independent kahit sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means to be so God is sovereign. He will do what he wants to do because he does not need outside forces. Ako hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung panglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming narik, mas maraming napatay, mas maraming karunang-gumal na nangyari sa ating bansa. O baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or pumabilan. Ganun din sa US, kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, good brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or diba sa famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, katutunan naman, Filipino ang bumawak sa Pilipinas. In many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small, like the Togo, Isabong, Nalanayon, dilabanan natin, pero nandiyan pa yung online dating. Lumaban tayo sa health, pero nandiyan yung date na pinagpapawal sa ibang mga bansa. Pero at least may cost. So, may kita dun sa mga kumita tulad, pero I'm talking about kumita tulad illegally. No, meaning, to change public policy kasi nagkalagayan dyan, nagkalabong bagay dyan. So, lahat ng bagay po may cost. So, pinag-usapan na namin ni Joel na parang kung alam lang ng lahat, yung mga nagsasabi, they just want power. No? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already. Ngayon yun, di ba, halimbawa pagka araw-araw sa restaurant ka kumakain, eh parang sa pinakamahal na restaurant at paradise sa'yo. Pero kung araw-araw nandun ka sa noodles lang or kanin, yung time namin yung noodles eh, ang symbol yung kahirapan. Pero kung yung kanin lang at asin, diba yung
wala nang ulam halos, no? Makakain lang ng konting kanin, pero kahit ngayon, mahal ang bigas. Yung makapag-Jollibee, yung makamakdo, may fried chicken, or yung ano ba yung parang yung kanin, mabuhusan lang ng isang bunggo sa ibabaw, sobrang luxury na yun, di ba? So alam niyo sa pinagdadaanan sa maraming lumalaban ngayon, not only for civil independence, but para lumabas ng totoo sa flood control, lumalaban sa administrasyon, paradise na po yung konting katahimikan. But the question is the cost worth it? Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipinos worth fighting for. So that's why now and then po, pag ma-open yung iba, gamitin ko talaga yung laban. Kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting. No? Once, you know, we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas na pala nyo, kung may lumalaban pa. So, even yung daily na laban namin sa Senate, na parang isa-isa lumalabas na yung totoo, na yun, sila pala nagpapasok sa NBI, sila Senate President Toto, coordinated pala yun. Yung Wednesday, yung 13 ang pinisisi sa amin ay yung pala ay alam din nila yung iba na nandyan sa labas armado tapos investigahan, hanggang ngayon hindi investigahan. And then yung walkout na parang tama sila, 1-5 rule na walang one-day notice. Ngayon nakita nyo, binasura ng rules, binabasura yung constitution, pinalitan yung rule kung sino magpre-preside sa impeachment. Tapos, instinct ko, sana pagpupuhin si Senator Will Gatchalian, sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para ma-convict of impeachable officer. Pero biglang binula sa Facebook niya. I don't know the details, I won't comment there, but the problem is trust. Nakita niyo mo yun, narinig niyo mo ba yun? Siguro napanood niyo na po yung video natin kay Joel Chua na kung saan binibida mo nila na kung questionin nila yung ika nga magiging botohan dito sa impeachment na ito. Kaya ito po pinakamalaki natin problem. Eh sa bagay, kaya naman po talaga nilang baluktutin yung mga gusto nilang baluktutin. Pero isa kong sigurado natin ito. Kung sakali mang hindi makatakbo itong si Babe Sara, ma-impeach sila si Babe Sara, kung sino man ang i-endorse ni Babe Sara, yun kung mananalo, yan ang ating sigurado. Sinabi nila paulit-ulit, kung wala kayong prese, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President, the officers are the head of POSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tem, which is Senator Lauren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12. So, yung modern day version ng pinaglalaban during the Spanish-Japanese time, American times na lies. So, during the Spanish times, hindi kayo organized, hindi nyo alam yung gobyerno, you don't know Christianity. So, all of that were partially true, but you didn't need to colonize a country to Christianize a country, di ba? So, yan, very clear yan. You didn't need to make people slaves, whether it's the African Americans or the kind of slavery they had in Asian countries. You didn't have to have slaves to say na it's in the name of Christianity or the name of governance, di ba? So, yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13, but you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control staff, di ba? So, my point is there is no trust. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na anymore. Pero pag nawala yung trust, so once na paulit-ulit yung mga mananakong sasabihin, give me your freedom, lagi kaming binobola kami, di ba? So ganun din, yung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Lauren Legarda as Senate President, maniwala, yung marami namin kasama. But then, nabuko nila, gagamitin na yung manto sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na impeachment, impartial. Pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing, yan lang si Lauren, yung ako na nilagay, I
Ayun na naman, pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. Diba? That's why nga, ipapag yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi at mga naglagawin. So my cost po, if we don't do anything now, the cost will not fall on me immediately. It will eventually, diba, yung may individual akong pananagutan, pamilya ko, bayan ko, event ko, community. But it's really the next generation. So in the same manner na lumaban yung EDSA 1, EDSA 2, lumaban sa Napoles sa napakaraming scandals because we wanted it to end. Repentance, then reformation, restitution was there, hindi lang yun masyadong keyword dati, ngayon keyword siya. Pero pagbabago, renewal, diba sa tunay na renewal, the old is done, diba? So when you say that you're a new creation in Christ, it's a work of progress. Pero kung dati may idols ka, dapat wala na. Kung dati immoral ka, dapat nawawala yung immorality. Kung dati nagnanakaw ka, hindi ka na dapat nagnanakaw. So that's the problem. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Duribon, heading kay Senator Bangkol. At hindi pa ko tapos in-expect po namin part of their playbook yan, mag-ligaw, mag-record ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, tutuloy natin na mga witnesses, maglalabas ng mga contract, diwa ngayon si Vizcaya. Meron na pong bumalikada yung sa mga DPWH na sinabi nila na pinibigtahan din sila kung ito sa sabihin. Yung unang sinabi ni Mr. Bernardo, nagbago din yun. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version kung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Vizcaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, kasama na lahat ng kilala niya. That's good. But there's nothing stopping the 18 people in this administration from saying, we'll take care of you, ito mga ituro natin. Sabi ni Lai Caso, whether the DOJ or the Guzman, sabi ni they're facing jail. They're facing it, then finally it's true. That's why pumilit nilang nakulong si Jinggoy kasi sabi, nawawalan na ng takot, diba? Lumalaban na. So kailangan natin pakita na ito. At patuloy kay Jinggoy kasi equal suspect. Diba? So, wala nang maniniwala sa pinila na Jinggoy sacrifice because ayaw niwalay sa grupo. But siya na nagsabi, yes, evidence in the right time. Kaya natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya. Hindi sure. And then in the last few days, there's so much evidence against the major players with flood control. And everyone saying sana lumabas. That's why pinangawakan pa rin natin yung Duribon. The other point I want to make about counting the cost is yun nga, ano yung cost sa next generation? Kapag kinover up natin ito, may cost. So ulitin ko pag lumaban ka ngayon, may cost. May cost. Aapihin ka, tutulugin ka sa media, social media, kakasuhan ka, baka ikulong ka pa. Sana naman walang papatay, pero that's always there, whether sadya or may nagkamali yung patayan. But that is the cost for people doing fight. So I'm not dissuading people from joining the fight because we need you. We need the prayers, we need the commitment, we need more independent heads to stand up and say, mali na po, lumaban tayo. Pero may cost din yung hindi lumaban. Yung cost by the millions of Filipinos who will have to go abroad because walang trabaho dito. The cost will be the millions of Filipinos na hindi mapapagamot kasi nanakaw yung panggamot o pang-hospital. The cost will be millions of Filipinos na mapapansot because there's not enough money or not enough program for the first 1,000 days ng buhay ng tao, no? Or including yung healthcare ng buntis. Diba? The cost is huli na tayo sa tourism, at halimbawa sa education, or as a country, no? There was a time in the 60s, second to Japan tayo. There was
tunay po yung pinuntahan ng ating ekonomiya. Not perfect, nandun ng corruption, but it wasn't systemic. Now it's back to being systemic. So do you want to be truly free? To be truly free, we have to have the culture and we have to have the environment, we have to have the laws and the system that guarantees that freedom. So the Constitution is a good start. Pero kung mismong Constitution hindi natin masunod at kung mismong Senado ay ibabasura ang sariling rules at ang Constitution, how do we expect that the other laws, diba? So kung senador mismo pwedeng kasuhan or wag kasuhan sa flood control, what do you think magagawa sa ordinary negosyado, mayor, governor, diba? So yes, we want a big fish, but we want the real fish. We don't want the sacrificial lamb na fish, diba? Or we want the people to really do it para meron talagang may katuparan yung sinasabi, crime does not pay. So when you pay, that's a cost, diba? Umutang ka, kailangan mong bayad. If you do the crime, you have to do the time. So again, you're going back to what is the cost. So yun po ang hinihingi ko po sa mga kapatid natin media. Tuloy-tuloy yung pananalangin at pag-ipaglaban dito sa nangyayaring sistematikong korupsyon sa ating bansa. Kung gusto mo mapanood ang kabuuan ng live na yan, kung si SPK Tan, punta lang mo kayo sa anyong YouTube page. Rito mo tayo sa interview ng si Atty. Michael Poon dyan sa aming programa ni kung si Atty. Ferdinand Passion na Small Talk with Atty. Ferdinand Passion. Pero ibang-iba point. National agency, no, such as DepEd, at talagang kahit sa trabaho, ibang-iba po siya. It was really shocking to me. No? But well, I always believe that that we are where we're supposed to be, where we're meant to be. So I think doon lang talaga tayo dinala ng Panginoon. Alam mo, Pajero, nakita kong kumikinang-kinang yung mata ni Ina sa'yo, so I let her ask you something. Grabe naman. Hindi na ng protocol. Sabi mo, nalaman niyang single ka. Pero may labuan naman. May nakuha siya, Tony. Grabe ka naman. Sinabi ko lang po talaga kanina. Biglang nag-selos yung labuan ni Atty. Michael Poon. Huwag ginara naman kasi kung sa atin. Nana, ibang-iba po kayo sa personal. Iba po yung charisma niyo. Sabi siya, Sa TV, talagang ibang-iba. Ang second question ko po, naniniwala po ba kayo na kapag ang isang abogado po dapat may sex appeal? si Atty. Ferdinand Passion lang ang may sex appeal. Siya lang ang pwedeng magkaroon ng sex appeal sa mga abogado. Dito mo lang, nakinabayan siya ni Laila Dilimat, kinilig yung ate. Tinanong ko na yan. Iba talaga yung aking attorney po. Ngayon po, nirespeto po natin, of course, no, si Representative De Lima. Yes. Sex appeal, di naman po. I think what you need talaga sa korte is someone who will really advocate. No? Tama naman. So, yung itsura, I don't know if we can even say secretary yan. Baka wala na eh. Hindi kasi si attorney Topacio po is known as Mr. Sex Appeal. Hindi naman yan yung natataklit talaga. Oo, di ba? It's more ironic than anything else. Anyway, which leads me to this question. Okay. Ano? You are now the spokesperson. Una ng DepEd, ano? Opo. And then ngayon noong impeachment team. Defense team ni VP Sara. How did this come about? At yun ba dinesignate ka ni VP, pinili ka, maganda ang lalaki ba yan? Ano bang nakalabanan din sa magiging spokesman? Definitely hindi pagkatang lalaki. Dahil if you look at the defense team, mas marami namang mas magandang lalaki sa akin. So, well, I think it's experience. Although I beg to disagree. Pero No, I think it's experience since I've also been working with the principal for quite some time. So I think I was the natural choice. Pero hindi naman po magiging permanently na ako lang, lalong-lalo na when we go into the trial proper. Siyempre hindi natin kakayanin because aside from media, I have to also do the legal work, no, with the team. So I'm planning work, well, the team is planning to at least have siguro mga 2 or 3 more that will help me out with media engagements. I think
think we've seen in the past impeachment proceedings na nagkakaroon naman talaga ng mga 2 or 3 spokespersons talaga para sa defense team. Importante kasi no, na maintindihan ng taong bayan yung proseso. Kasi tayong mga abogado, nagkakaintindihan tayo dyan eh. Pero sa taong bayan, kailangan natin mapaliwanag talaga kung ano yung naganap. So I think communication is very important. Yeah, we will be having 2 or 3. Lalo-lalo na ngayon, full dust yung prosecution. They're everywhere sa media. Yes, Ayaw display na hindi pa bawat sa House rules yun. Sa rules ng Senate. Well, sa Senate, of course, I don't want to comment dun sa ginagawa ng prosecution. I'm sure, napag-isipan nila, they have their own strategy. We'll respect that. Ako, pinalaki ako attorney sa law school na hindi naman tayo nakipagpangayan sa kapwa abogado unless it's within, the court. Diba? The court proceedings. So, hayaan na lang natin. But sa akin, it's more of, kami, we're just quiet now kasi unang-una, tayong defense diba? So, hintayin muna natin kung anong mga ilalabas talaga nila. Defense, I wanted to say na iba yung pagpapalaki sa akin kaso hindi na ako lumaki. Yun nga. Pero naman in the sense na ako warm break ako eh. We're completely opposite eh. Ginagalang ko to eh. It takes more effort to exercise restraint than to go all out actually. But I also admire din your style very early, kasi yan yung nakikita ko talaga how passionate you are when you fight for your client. So, definitely, lawyers are built differently kasi. Yes. So, but you see the good in all the different styles. Yun din naman po ang hinahangaan ko sa inyong dalawa. Ikaw naman po, attorney, kasi parang kahit binabatikos ka na ng media, talagang you're very composed and very professional the way you respond to Kasi Martina, gusto ko sana, at least yung approach ko, factual lang tayo. Let's be as objective as possible. Una-una, siguro kwento ko muna, hindi naman ako nag-apply as spokesperson sa DepEd. So, at that time, the Vice President was looking for someone with experience sa GSIS. Kasi gusto niyang tulungan yung mga problema ng mga teachers sa mga GSIS loans, etc. No? So, merong nag-recommenda sa akin, nakakilala niya. So when I applied, I actually didn't apply for any position. Nagkataon lang after the panel interviews, the Vice President probably, I don't know what she saw, but he spoke to me and asked if I wanted to be, if I could accept being a spokesperson. I was very hesitant first. Kasi talaga, wala experience, hindi ko ito trabaho. Pero talagang he is very composed. May kasabihan nga, di ba? It is better to be composed than to decompose. Mahirap naman. naisingit pa niya. Anyway, sabi mo kanina sa akin, nung binibigay ko tayo, ang dami mong questions. So, sure. Kaya, attorney Powa, curious lang ako, kasi Powa is Chinese surname, right? Yes. Are you a Chinese? Yes, my family is Chinese. But obviously, yung lolo ko pa lang, nandito siya sa Pilipinas. So, we're more Filipino than Born Chinese. and raised po kayo dito sa Oo. My parents and my dad was born and raised na rin here in the Philippines. No? So is my mom. And then yung lolo ko, dito na rin talaga siya nag-negosyo and all that. Wow. So yes, Chinese, but really, I identify myself as a Filipino na talaga. Ano bang preferred na if you don't mind, ano preferred na term ng mga Chinese for themselves? Chinoy ba? Di ba? Kasi Chinese, Filipino. May gano'n, may Chinoy, may Chinoy, di ba? Ganon. So, Kung Filipino-Chinese, hindi naman Finnish. huwag naman siguro sana. Huwag naman. Huwag naman siguro sana. Anyway, alam mo, sanay naman siguro si Attorney Michael sa Limelight. Kasi di ba, may branch of the family din na sa showbiz. Si Fernando Poe Jr. Di ba? Baka po magalit sa akin si Senadora, no? Palagay ko mas bagay sa kanya na maging kamag-anak si Piolo Powasqual. Wow. Yung ano, pilit na. Grabe ka naman, attorney. Hindi ka naman nakabara. Oo, but pinapanood ko po, si Fernando po, ng bata ako, no? Yung pagkay, pinapanood ko yan, maghapon yan sa TV, diba? Okay, speaking of TV, itong impeachment, let's go into the merits, Of course. Alam naman natin, of course, it's a matter of great public interest. So, lahat ng facets yan is covered by media. Sa iyong opinion, as a lawyer, yun bang televised o publicized ang trial, does it help the defense? Does it harm the defense? Or does it help the prosecution or harm the prosecution? I hope you don't
think this is a safe answer, no? But kasi ito yung totoong nasa isip ko. Double edge kasi highly publicized ang isang trial. Bakit why does it help? Kasi gusto natin maipakita sa taong bayan, sa mga Pilipino, na walang basihan yung naging mga paratang aligasyon laban sa Vice Presidente for the past, I don't know, 2-3 years. But bakit double edge? Kasi, siyempre, nandun talaga yung tendency na trial by publicity talaga yung nangyayari. At as you know now, we have social media, hindi katulad ng mga previous impeachments. Now we have social media, so naiwang opinion ang marinig mo. There are more legal experts than lawyers in the country right now. Diba? So, ang daming iba-ibang opinion na marinig mo. Ni Google So, siyempre, we're also very cautious and conscious of that. That's why I think it's very important na aside from the social media, tayo, yung mga abogado, we don't blur the lines. Whether ano ang kulay mo sa politika, let's be objective when we talk about the law sa taong bayan para ma-explain natin ang mabuti. That's why I'm saying it's double-edged. Kasi una, mapapaliwanag mo sa tao, yes, pero kailangan naman talaga ng transparency. Pero pangalawa, medyo ano siya, masasubject talaga ang isang respondent, katulad isang akusado, sa trial by publicity. So, we're very conscious of that. O yan, important yung transparency. Kaso may isang kaibigan ko, ang advocate siya ng transparency, but for women's clothing daw. Sino kaya yung kaibigan niya naman? Hindi ko nababanggit yun, baka mabash eh. Anyway, hindi naman tinatanong ko sa akin kanina. Grab all your match day essentials at Carrefour. I was checking for staycation options in Abu Dhabi, and hotel options for Make My Trip genuinely surprised me. You get an instant discount of up to 500 dirham staycation in Abu Dhabi. Just use code staycation. Check out the hotels in Abu Dhabi or Make My Trip. Ako, Joel Villanueva, nasaan na po? Nag-abroad ba? Nagtatago ba? Kasama ni Bato? Naku, mga kareaksyon, ito po, para malaman natin kung nasaan si Brother Joel. Senator Joel Villanueva, Acting Majority Leader. Ang opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. May contractor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento. Mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at binaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon ang program. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero isa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan, noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nanatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Maraming salamat po. Paulit. Isa rin po yan mga kareaksyon sa aking sinasabi noon pa na itong si Brother Eddie Villanueva saka si Brother Joel Villanueva, para yatang masyadong tahimik sila sa nakawan.
Brother Eddie Villanueva, tahimik siya sa Kongreso habang siya ay congressman ng, anong pangalan ng kanilang party list, yung sa JIL, si Bak. O ngayon, sinasabi ko na noon pa yan eh. Pero itong si Brother Joel, palagay ko, ang bumanat dito, yung mga tauhan, o si Tamba, tsaka si Saldico, kasi gina natin yung si Saldico, yung mga reaction yan, ako. Kung gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos, gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Nako po! Ayaw daw po maging presidente ni Sara Duterte. Gusto raw niyang makita nating lahat. Hanggang sa dulo, yung tinatawag na bloodbath. Hanggang sa dulo kung gaano siya kawalang hiya. Sino daw yun? Sino daw yun? Sino daw yun? Sino daw yun? Kaya tama. Sino daw yun mga reaksyon? Kung gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos, gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Nako po, yan ang sinasabi natin. Kaya tama ang ginawa ni Senator Alan nang hindi sila makaten para matuloy-tuloy ang Blue Ribbon Committee. So hindi po sayang ang bayad namin dahil genius move po yan ni Senator Alan Duterte at ano. Yun. Presidente Marcos Jr., yung gulo sa Senado, ikaw nagsimula niyan eh. Sinimulan mong lahat yan nung pumayag ka na ipa-impeach si Inday Sara. Dinagdagan mo yan nung pinatapon mo si Presidente Duterte. Pangatlo, yung mga sasona mo na mahiya naman kayo na panlilim lang sapagkat ikaw ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon. Nako. Nung nakawin ang pera ng bayan sapagkat yung budget na ginawa mo, dinala ng mga kalyado mo, ibinalik sa'yo, pinirmahan mo pa. Kaya wala kang karapatan magsabi na intindi nyo unang-una, kaya na sinabi ko kanina, kalimutan nyo muna yung mga session, pumunta kayo Mr. President sa Mindanao, sa pinangyarihan ng earthquake, dapat immediately nga nandun ka. Nasaan ka ba nun? Nasa Japan ka ba nun? Wala ka naman yata sa Japan. Dapat nag-charter ka na yan. O sumakay ka na dyan sa kahit anong aeroplano. Kasi si Presidente Duterte nun, kung matatanda mo, nung nagkaroon ng dilubyo dyan sa Tacloban, mayor pa rin siya, nauna pa siya nagpunta ron. Walang pasabi, nakita na lang natin, nalaman na lang natin, nag-iiyak siya doon. Gumawa na siya, may mga dala na siyang ayuda. Kaya, lalo pa nung naging presidente siya. Ikaw hindi eh. Puro salita, puro propaganda, puro paninira. Yan ang problema sa inyo. O, di ba, ano siya, nasa Quezon City. Nag-inaugurate po siya ng, ng eskwelahan. Oo. Mga kababayan, ngayong araw ng kalayaan, sa panahong maraming tinig ang nagtatalo, maraming pananaw ang nagkakabanggaan, at maraming Pilipino ang naghahanap ng katotohanan, malinaw ang isang bagay. Ang ating katapatan ay dapat manatili sa bayan at sa sambayanang Pilipino. Araw-araw, ipinagtatanggol po natin ang ating kalayaan sa pamamagitan ng katotohanan, pananagutan, malasakit sa kapwa at katapatan sa bayan. Dapat po ay nagsisikap tayo para sa tama kahit na mahirap. Manindigan tayo para sa prinsipyo kahit hindi ito popular at magsilbi kahit hindi nakikita. Sa gitna ng lahat ng nangyayari sa ating bansa, manatili tayong mapanuri, ngunit makatarungan. Maging matapang sa paghahanap ng katotohanan, ngunit may paggalang sa isa't isa. Maging matatag sa ating mga paninindigan, ngunit bukas sa pakikinig, sapagkat ang isang malayang bansa ay hindi lamang binubuo ng mga taong malayang magsalita, kundi ng mga mamamayang handang makinig, umunawa, at magtulungan para sa ikabubuti ng mas marami. Para po sa akin, ang pinakamahalagang laban natin ay ang laban sa kahirapan, gutom, kakulangan sa oportunidad, pagkasira ng kalikasan, at lahat ng humahadlang sa bawat Pilipino na mamuhay na may dignidad at pag-asa.
Sa panahong marami ang nagkakaiba ng pananaw, naway hindi tayo mawala ng kakayahang makinig sa isa't isa. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkakaiba, manatili sana tayong matatag. Patuloy natin ipagtanggol ang ating mga institusyon, ang ating demokrasiya at ang ating kalayaan. Huwag nating hayaang manaig ang galit at kasakiman kaysa pagmamahal sa bayan o ang pagkakahati kaysa sa pagkakaisa. Ngayong araw ng kalayaan, sama-sama po nating ipagdasal o ipagdalangin ang Pilipinas. Naway gabayan tayo ng Diyos sa paghahanap ng katotohanan, sa paggawa ng tama, at sa pagbuo ng isang bansang mas makatarungan, mas matatag, at nagkakaisa. Huwag na huwag po natin sayangin ang mga pinaglaban ng ating mga bayani at ang patuloy na ipinaglalaban ng ating mga kababayan araw-araw. Yan po ay ang karapatan ng bawat Pilipino at ang kalayaan ng bawat Pilipino, hindi lamang yung iba. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino, mabuhay po ang Pilipinas, at mabuhay po ang ating kalayaan. But sovereignty is not lost only to those may babae pang Sampung hindi kapani-paniwalang kaganapan na nangyayari lamang sa First na sa What's Mom Mom's World. العائلات ايش الظروف بتاعتها؟ يفرمون الراحة واللي يحبون اللعب واللي يجهزون للرحلات. مهما كانت خططكم مامز وورلد معاكم بكل خطوة. تبدأ التخفيضات 16 يوليو. At kaya naman pala daw ipasasara. Ilalak daw ng Senado dahil ayon sa isang certified DDS ay iimbitahan pala daw ang Viva Max Celebrity Babe na nalilink sa isang senador. Naku. Ito na yata ang kinatatakutan talaga. Kaya nga ba may threat sa Senado? Ayon kasi sa post ni Ronnie Manuel, patay na. Imbitado ang Viva Max Babe sa hearing. Kaya pala sabi, may banta sa Senado. Dagdag pa ni Ajan Chris Vlog. Rafi Tulfo, trending ulit dahil sa Viva Max model na si Rhea Montemayor. Una lang nag-post noong December ang modelo na kinuha umanong talent para sa Christmas party ng kampo ni Rafi Tulfo. Pero muling nagkaroon ng viral video ang dalawa kung saan makikita umano si Rhea na isa sa mga babae sa paligid ni Tulfo na umiinom sa isang club. Gaano nga ba ito katotoo? Ito yata yung video na pinost ni Maharlika sa kanyang Facebook page. Kung gusto niyong makita at kumpirmahin ang video na ito ay pumunta kayo sa Facebook page ni Maharlika. Matatandaan na isang Viva Max model din ang nagsiwalat sa isang interview kamakailan lang na malakas mag-tip ang isang senador na may R na initial at ang mga netizens ay inihuhula ang senador. Saan nga ba galing ang impormasyon na parang iimbitahin yata ni Senator Dante Marcoleta ang Viva Max Babe sa Blue Ribbon hearing? Panoorin natin ito. Eto na! Kaya pala ipapalockdown ng Senado. Dahil baka magpatawag daw ng Blue Ribbon Committee hearing. Etong sila Marcoleta, pinatawag yung mga Viva Max Babe. Ay! Pakumpirma. Magkano nga ba talaga ang ibinibigay na tip ng mga senador? Grabe tawa. Parang mga kingkoy na tayo.
213 May calorie. security threat yung Senate. Sige, isara natin. Ay, nangyayari. Assalamualaikum ta'ala barakatuh. Alhamdulillah. Ngayon ay tayo ngayon ay tapos na mag-workout. Alhamdulillah. Medyo naka isang oras tayo at naka 213 calorie tayo. Alhamdulillah. Sa 6 speed. Napaka so sa kabila ng sobrang lamig ng ating aircon dito sa kwarto ay pinagpawisan pa rin tayo ng ganito katinding pawis. Alhamdulillah. So ayan po, alhamdulillah. Grabe po talaga ang pawis ko. Alhamdulillah. Ayan po, basa po. Alhamdulillah. Sige po, sa mga gusto pong magpapawis kahit sa loob ng bahay, lalo na kung gusto niyo sa labas ng bahay, ay kahit wala pang kalahating oras sa tindi ng init sa labas, ay madali rin kayo pagpapawisan. Ayan, binuksan ko na yung bintana para medyo mabawasan yung lamig. So, alhamdulillah. So, kahit nasa loob kayo ng kwarto, kung meron kayong, kahit na wala kayong treadmill, kung may treadmill kayo o mayroon na, kahit na sariling exercise lang, galaw-galaw yung katawan nyo. Tapos yun, manood kayo ng exercise na sa YouTube. So, gayahin nyo, magpapawis na kayo. Sige, dati ko na rin ginawa yan. Alhamdulillah. So, ngayon mag-push up lang tayo ng kahit na ilan ko ang anong kaya natin mag-push up. Push up. Labing 5 lang. Sige po, assalamualaikum ta'ala barakatuh. So ito yung ating kabuuang kwarto. Alhamdulillah. So ang daming nakasampay. Yung mga paplansyahin. Okay. Po. Yan. Ang ating labas. Tahimik sa labas. Po. Tahimik. Assalamualaikum ta'ala barakatuh.